Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-a-update tayo ngayong araw mga lodi ng Miyerkules, mga loads ng gabi. Grabe mga idol, malupit. Saan na kaya papunta ngayon ng ating market? Lalo na yung XRP mga loads, no? So, napag-championan ko na, nakuha ko na yung 200. Pero bala ko pang, kasi nasya short ko nakuha to eh. So, bala ko pang maglong ng isa na lang, no? Pero mababa lang yung ating tawag dito, stop loss lang babaan natin. So kung hindi makuha, di wag, no? Mamaya medyo tignan natin banda dito mga idol. Onti na lang, onting drop lang ng konti lang, babes. Pwede na siguro mga onte kahit mga dito lang, ayan. No, ito yung itong dulo nito, pwede siguro, no? Magpo-position tayo, mga lods. Last na, no? Bago natin ibodega to, mga lods, no? Nako, mukhang ano. Sa short ko nakuha to, mga idol. Magkano lang 'yun, mga sige. Ano ata yan, nasa 40 din eh. 40 plus. So, check natin kung makaka-position pa tayo ngayon, no? Pero hindi ko napapaano tong 200, mga lods. Siguro ang stop loss natin diyan mga sa sabihin nating 15 o 20, sabihin natin ganun, para kung sakaling matamaan man, may 200 pa rin tayo, 200 USDT pa rin, di ba? So, ganun. Pero, try ko muna mag-update, no? Habang inintay natin to mga idol. So, punta tayo sa ating mga news, mga lodi, no? So, ito, nakita ko lang to mga idol, no? Parang, inasar ng BlackRock yung MicroStrategy. BlackRock's a message for MicroStrategy investor is get unbelievable. Ayan get F, no? So, tinanong ko dito mga idol kasi nang nakalagay dito, Michael Saylor's preferred lender's equity is F, no? BlackRock trolls have been running Michael Saylor's campaign this entire time. So, ito kasi yung preferred equity niya mga lodi, no? Ganyan yung meaning. Sabi na ano natin to. Explain me this in Filipino language. Ayan para Tagalog. Sabi dito, sige po. Ipapaliwanag ko sa Tagalog ng simple at malinaw. Ang tweet na yan ay panunuya. Panunuya, no? Panunuya, satire pala English nun. Laban sa MicroStrategy, ang kumpanyang pinamumunuan ni Michael Saylor na sobrang agresibo ang pagbili ng Bitcoin gamit ang utang. No, ganun yung strategy niya eh. Bibili siya ng Bitcoin gamit ang mga inutang niya. Kamakailan lang, naglabas sila ng mga bagong preferred share o klase ng stock na may mga ticker symbol na ito yung mga ticker symbol, no? STRC, STRF, STRK, tsaka STRD. Kapag pinagsama-sama ang mga unang letra ng STR, ito yung lalabas, no? Sa English slang is ito nga, no? Or ayan, talagang giba o lugi. Ayun pala ang Tagalog na itong F, no? Talagang giba o lugi. So ang sinasabi ng post, yung mga bago nilang preferred shares, ang ticker pa lang, ayun na, tama pala, is F na agad. Kawawa talaga yung mga bibili niyan. Bakit nga ba kawawa? Dahil sa sobrang laki ng utang ng MicroStrategy, para lang bumili pa ng Bitcoin kahit mataas na ang presyo, around $95,000 to $100,000 na ngayon, ang average nilang bilihan ay $74,000, no, pa lang. Pero patuloy pa rin silang nangungutang kahit tumataas na ang interest rates. Samantala, yung mga preferred shareholders nila, yung mga bumibili ng STRE na yan, etc., ay nakakakuha lang ng 8 to 10% na dividend per year. Pero malaki ang risk dahil, ano yung dahilan? Kung babagsak ang Bitcoin, matinding lugi ang MicroStrategy. May chance na ma-convert o ma-dilute ang share nila. Mas mataas na ang yields ng ibang safe investment ngayon. Kaya ang punto ng tweet, grabe si Michael Saylor. Parang .com bubble noong 2020. Naku, yari ito mga lodi.
Alam niyo ba yung dot-com bubble ng 2020? 6 billion sa loob lang ng isang araw ata, basta ganoon lang yung natalo si Michael Saylor nun. Lahat na lang ili-leverage para bumili ng Bitcoin kahit sobrang mahal na. Tapos yung mga bagong investor, sa prepared share niya, F na agad ang ending. Ayan. May dagdag pang biro na kesyo BlackRock trolls daw ang gumawa niyan. Kasi mas maganda pa ang offer ng BlackRock Bitcoin ETF nila, direct exposure sa Bitcoin nang walang ganyang risky na utang at conversion. Ayan ha. Buod sa madaling salita, in layman's term, panis in English ko lang. Parang grabe sigro ka. Parang ginagago ng MicroStrategy yung mga bagong investor nila sa prepared share. Mukhang talo na sila sa setup na to. Ayan ha. Ayan yung ayan ang kulit din ni Grok mag-explain pag Tagalog. Ayan ha. Ngayon yung sinabi ng explain dito sa post na to. Kasi yung preferred equity ng MicroStrategy, ganito yung pangalan. Yung ticker. Ito yung ticker nila, mga Lodi, F, no? Ayan, no? So, dito pa lang parang binabalaan na sila, mga idol. Ayan yung sinabi. Kaya sabi dito, BlackRock message for MicroStrategy investor, get F. Unbelievable, mga Lodi. Grabe naman kayo. Grabe naman kayo kay Michael Saylor, mga Lodi. Huwag naman ganyan. Magagalit na naman yung mga Maxima niyan, Maxima 7. Alam niyo ba yung Maxima 7? Ano yan? Billiard table yun. Mahal na billiard table. Ito. Nako. Hindi ko alam kung napanood ko ito. Matagal na tong video na to. Pero natin, no? Sabi kasi ni Vitalik dito, mga Lodi. Vitalik Buterin, yung founder ng Ethereum, no? Dogecoin deserve to be number 3 or number 2. Isipin nyo yun, si Vitalik nagsabi, Yeah. Bitcoin number 1, Dogecoin number, come on, it deserves to be number 3. And then, or number 2, and then Ethereum can be whatever that other number is. If Ethereum only becomes a dog coin somehow, maybe change the logo to yeah. Grabe ka weird si Vitalik, no? Grabe. Siguro na-unlock na ni Vitalik yung 30% o 40% ng brain niya. Napanood niyo na ba yung Lucy, mga Lods, sino ba yung bida doon? Si Black Widow. Si Scarlett Johansson ba yun? Yung Lucy, maganda yun. Kasi once na ma-unlock mo na pala yung 100% ng isip mo, mga Lodi, o habang kahit na mga nasa 50 to 60% pa lang, puro information, talagang ka na. Wala ka ng feelings, kumbaga. Hindi ka na tumatawa kasi na-explain mo na agad yung joke. Hindi ka na nakakaramdam ng lungkot kasi alam mo na agad kung bakit ka malulungkot. Na-explain mo kung bakit ka malungkot, na nalalaman mo agad kung paano hindi na malungkot. Yung ganun ka nakatalino. Kumbaga hindi ka na normal na tao. Kaya siguro tama yung na hindi in-unlock yung full potential ng brain kasi once na unlock na lahat 'yon, wala na tayong hindi na tayo human. Parang ganun. We're not human na wala na tayong feelings, wala na tayong care, wala na tayong basta yung mga yun, wala ka ng puso. Puro utak na lang. Ganun. Pero na-weird doon kasi ako pag naglalo na si Vitalik yung mga galawan niya, di ba? Yung tumatalon-talon siya, tumatakbo-takbo siya. Wala siyang pakialam sa sinasabi ng tao, eh. Ang lapit din ito ni Vitalik, Ito. Bullish to, mga idol, Ito, sinabi talaga to, pangatlo ata o pangalawang beses ko nakita yung news na to ngayong araw. White House official said the Bitcoin and crypto is going to 20 trillion after passing market structure bill. Mga idol, it's coming, no? Nako, alam niyo yung bill na yan? Yan, si Bill Kill Bill. Nako, ganda sa ito lang, kahit kahit basta maipasa to, mga idol, malamang magi-spike yung maraming magi-spike, no? I don't know kung yung pati mga meme coins, pero sa tingin ko hindi.
Pero once na pumasa tong structure bill na to, maraming kumpanya, institution, yung maliliwanagan, no? At makikita nila yung mga dapat na nilang gawin. So doon na papasok yung mga investment sa mga crypto. Kasi hangga't walang bill, hindi sila basta-basta mag ng kaperahan nila, di ba? Kasi mamaya biglang magka-scaman, wala pang batas. Lugi sila. Pero pag meron ng bill o may batas na tayo, yun na yun, malinaw na sa kanilang lahat. At doon na babaha yung, kasi parang mag-i-invest sila sa future mga idol, which is yung crypto, no, yung blockchain. So kailangan nila may batas bago sila mag doon. Kaya napaka-importante nung bill na to, mga idol. At kung mapasa man yan, bago mag-end ang taon, sana bago mag-end yung 2025, sana 2025 siya maipasa talaga. And then automatic na yun, mga lodi, no? First quarter ng 2026 is gonna be a happy year. Ano ba yung year of the 2026? Horse? Year of the horse ata yung 2026 Check nga natin. 2026 Year of the horse. Ayan nga, horse nga, mga idol, 2026 Fire horse. Oh my goodness. Ano ba yan? Bearish ba yan? Sunog tayo dito. Hindi, beginning February. Nako, February 17 na ang beginning, no? So, pag January, hindi pa Year of the Horse. Hindi pa Year of the Fire Horse, mga idol. Nako, lupit na ito, Ano kayang mangyayari dito? Pero para sa akin, bullish yung Fire Horse, Hindi ko sinasabing bearish yung Fire Horse, pero for me, bullish yan. Pero kung hindi man tayo aabot na, kunyari, lumipad na tayo ng January, December to January, tapos pababa na tayo ng Fire Horse. Pero abutin yung hanggang February 5 So ibig sabihin, yung Fire Horse, naku, mukhang to. I don't know, ayoko magsalita, mga idol, pero nag-wish ako na sana bullish yung Fire Horse na yan. Ayan, Tapos eto lagi na lang nakikita natin tong sa Germany, mga dito yung mga tawag dito, reporter dito Germany never stop talking about XRP, but look at the US media, when will they finally wake up, no? Kasi yung kung papansinin niyo, talagang mismong ini-instruct pa, no, ng mga sa Germany kung paano lilipad yung XRP. Mga idol, ini-instruct pa nila diyan. Germany has been loud about XRP from day one. South Korea stays ultra bullish plus non-stop trading demand. When the market turns, XRP always move harder than others, no? So grabe to. So bullish to, mga lods, no? Lagi ko nakikita to si Manong Hindi kasi natin maintindihan yan Kumbaga sa subtitle lang tayo babasa. So hindi ko na i-play. Pero ang pinaka main na diyan is bullish sila sa XRP at parang sinasabi nila lilipad ng ganito, ng ganyan, mga lodi. So ayun yung sinasabi diyan lagi ng Germany media. Germany media to Ayan, di ba? So bullish na bullish sila. Grabe, no? Ito. Position na ako, mga idol, 100 lang, 100. Mag-open ako ng long. Tapos, ang stop loss natin siguro mga 15. Para kung sakaling abutin man tayo, sabihin natin 20 na lang muna. 20. 70 na lang para 1,000 pesos. 1,000 pesos. O, ayan So, once na abutin to, bodega na natin yung 200, mga lods, no? Hindi mo na ako magti-trade. Pero once na mag-profit to, umabot siya. Kanina kasi naka-short ako, kaya medyo nanalo ako In-expect ko kasi, aabutin nga itong dulo na to. Ayun yun Ayun yung inaano ko kanina Sabi ko, aabutin yan. Kukunin yung liquidation dito So, ayan, kinuha niya na. And then, inisip ko, baka mag-bounce. Kasi yung 2.15 is dito sa range na to Baka itong 2.15 yung maging support mga idol, no? So, pwedeng mag-bounce na siya rito. Or, kasi kapag binasag niya pa yan, babalik na siya dito sa $2. Di ba?
Magiging $2 na yung susunod na support, mga lods, no? So diyan lang muna tayo. Ano lang muna tayo? Waiting. Natupad ko na naman yung aking ano eh. Kasi once na bumagsak siya, ibig sabihin good to buy tayo. Ayun yung nasa isip ko eh. Once na bumagsak siya, nag-drop yung market, good to buy. Pwede tayong bumili. Baka mas maganda magbodega pagka ganun. 'Di ba? So ayan. Ano na? Wala. Positive pa naman. Hintayin natin, no? Hintayin natin ang mangyayari. And then, this one, nako, ito. Ito ang hindi ko alam, mga idol. Parang nagiging sobrang bullish ko na nga sa XRP, pero ayokong nang ganun eh. Huwag kayong umasa sa akin mga lods ha. Medyo bullish lang ako ngayon, pero do your own research. Hindi ako financial advisor. Huwag kayong umasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins. Mga lodi, nagbabalita lang tayo. Hindi ako magaling sa crypto. I'm just tambay na nag-news. So ito, let's assume that this number are not currently, most likely, ayan, and that there are 5 billion XRP available on exchanges, no? Kasi kanina sinabi natin na nauubos na yung baka maubos yung mga XRP sa crypto exchange. The 79 million XRP absorbed by Franklin Templeton XRP ETF represent 1.6% of the total available supply. Are you paying attention? It doesn't matter how late it is. What matter is that the supply shock is inevitable, mga lodi. Yung sinabi ni, di ba? Ni Thanos, I am inevitable. Pero wala na pala sa kanya yung So ito yun. Latest data on XRP supply held by exchanges. As of mid-2024, data compiled from Dune Analytics and Glassnode shows that roughly 2.1 to 2.5 billion XRP tokens are held on major centralized exchange. So nandito na lang yan 2.5 billion na lang yung mga nasa crypto exchange, mga lodi. Yung mga nasa pool na binibili ng mga nag-a-apply ng XRP ETF, mauubos na. Ayun nga yung sinabi ni Jake Clubber, di ba? Mauubos na yun. So once na maubos yun, yung mga institution na nag-apply ng ETF, saan sila bibili? Sa crypto exchange na. Ito lang yung supply ng crypto exchange. 2.5 billion XRP token are held on a major centralized crypto exchange. This represents about 4 to 5% of XRP's total circulating supply, which is over 55 billion tokens. Key exchanges holding large XRP balances include BitGet. BitGet, medyo marami pa si BitGet mga idol. So, mag-register na kayo sa BitGet. Andiyan yung link ko sa description sa mga wala pang crypto exchange. Ayan, including BitGet, Binance, Kraken, and Coinbase. Exchange estimated XRP held million share on op exchange XRP. So BitGet, million ba to? 320 million. Hindi ko maintindihan to Binance 7 to 30. Hindi ko maintindihan to, mga lods, kasi walang nakalagay kung million o kung million man to, ano tong 13. Yeah? Kraken 270, 11, other 700 to 28. Hindi ko alam to. Pero nung June 28 pa to, ay June 2024 pa to, mga idol, no? 2024 pa to. 2025 na, mga loads, at nagbumili na o nag-acquire na yung Grayscale tsaka Franklin Templeton. Malamang ubos na to. Onti na lang di ba? Sabi ni Jake Clubber kanina sa news natin, onti na lang. So marami pang papasok. Yung mga big boys wala pa. 'Di ba? Wala pa yung Fidelity, BlackRock, Vanguard, wala pa. Pag yun magsipasok, imposibleng hindi mamakyaw yun. 'Di ba? Imposibleng hindi mamakyaw yun, mga idol. So, yung supply ng XRP, kaya nga dito supply shock is inevitable mga idol no? So, medyo naging bullish lang ako dun sa news na yun, mga idol. At sobrang solid. Ayan, pero sabi ko nga sa inyo, do your own research, mga lodi. Sabi dito, they are planning to flip the switch overnight. The institutions will trigger a massive, instantaneous price change. We're not talking about a slow climb. We're talking about numbers like 25,000 or even 58,000. The exact figures they tried to pull from that Forbes article. Kasi yung Forbes, mga lodi, nag-post sila dati ng ganun naabot ng 60,000
o 58,000 yung isang XRP, which is binura din nila agad o tinanggal yung post na yun. So ang sabi nga doon, ba't magpo-post ng ganun yung Forbes? Ano ba naman yun? Eh syempre may mga tao doon na kumbaga na may alam, no? At hindi naman sila magpo-post basta-basta kung hindi nila alam yun o wala sa plano yung ganun. Pero ang nangyari nung pinost ng Forbes yun, tinanggal agad yung post na yun. No? ETFs are grabbing all the OTC supply very soon. When that's gone, they buy from the open market. Ayun na nga yung open market, no? Yung mga crypto exchange. Forget old school property buying. RealFi uses blockchain for faster, cheaper deals with the real token on XRP Ledger. O yan ha mga lods. Pakinggan natin si Manong. No? Pakinggan natin. Unti lang naman to. Ilang seconds lang. Change overnight, literally. XRP will have a massive price change overnight, literally overnight. Price of 25,000. I don't know if it's going to be 1,000, 5,000, 25,000, 58,000 like the Forbes article that got canceled or pulled off the net. But nevertheless, of the amount, I believe it'll be all at once, and here's why. If I'm working for Ripple XRP has over 300 deals with institutions. Based on your average volume, how many coin you will need based on the new price that it's going to be once we flip the switch. So that's going to have to be thought about, don't you believe? Wouldn't you think an institution would be concerned and want to know? XRP. So ayun, sorry, nagkakape tayo mga lods. Yun yung sinabi ni Manong, no? So, syempre, Manong na yan. Susungaling ba yan? Hindi ko alam. Magsisinungaling si Manong. Tapos, eto mga idol, pakinggan din natin to. 100% believe that Jeffrey E. created Bitcoin. Once this is confirmed, in 26 days, everyone will convert over to XRP. Ayun sinabi niya. If there is ties with Epstein and Bitcoin, everyone's going to convert over to XRP anyway. Listen to Tucker Carlson say he's never going to buy Bitcoin, ever. Because if they don't know who created it, why is he going to buy it? How do we not know who created it? How do we not know who has ties with Bitcoin? It might be Epstein. Honestly, it might be Epstein. But they were saying that they saw emails, they saw a lot of evidence saying that Epstein does have ties with Bitcoin. If that was to happen, you think everyone's going to be holding Bitcoin after that? We know who created XRP. We know who's behind XRP. We know who supports XRP. At the end of the day, government likes to paint this pretty picture, loves to confuse you, right? But behind the scenes, before they give you the sauce, right, they're buying it all up. So by the time they have enough of it, then they serve it to you on a plate and say, here, this is what it is, buy it. If there is ties. Ayun, mga lods, no? Ayun explanation ni kamukha niya yung no? Si Neymar. Yung football player, no? Si Neymar. Akala ko nga siya yun eh. Kaya niyo ba si Neymar? Ito yan. Oh, di ba? Akala ko siya yun si Neymar eh, no? Kaya lang makapal yung buhok niya. So ito, nakita ko lang tong video na to, mga lodi, no? Ayan, no, bumili. At una ginamit yung Solana. Transaction failed, network error. Bitcoin naman, boom, loading. Ang tagal, so ibig sabihin matagal. Ethereum naman, mahal, no? May mga gas fee pa. XRP, ayan na, boom. Unggoy pala yung XRP. Isang tap lang, lalabas na agad isang kindat lang, mga lodi, payment successful na. Ayun lang yung pinakita dyan, mga lods, no? So, grabe yung mga balita ngayon. Medyo nagiging bullish lang ako ng konti ngayon sa market, mga lods, no? At although magtatapos na yung November, mag-start na tayo ng December. Yun ang aking, sa tingin ko, yung December yung parang October. Parang October sa cycle. So, doon pa lang mag-i-start yung Upsember. Hindi na October, no? Upsember na yung December. Tapos, January yung Moonwary. Tsaka, February yung Bullrary. Hindi. Ako actually hanggang January lang ako, mga lods. Sa tingin ko hanggang January lang ako maghihintay.
no, at magpa-profit. I don't know, depende sa mangyayari. Makakatunog naman tayo, malalaman naman natin yan mga idol no. So, basa tayo ng comment para malaman natin. No? Ay, may upload pala si MG ngayon The biggest The biggest. Biggest. Ang kulit ni, ang daming tawag kay FLM no? Kulaong, gusgusin. Kulaong. Grabe. Just agreed to turn. Ito. So, practice not selling on high but buying on low only. Sabi ni Heto na. XRP market maker practice sell on high but buy on low. Always like that until when XRP is gone up, wala na kayo, iwan na. Ayan, sabi ni Idol. Short uli. Basag uli. Lower ko. Ayun nga, nag-short ako kanina Uy, okay na, umangat na, bumaba uli. Umangat na dito, bumaba na naman. So, yan lang Pag inabot na to, happy na ako sa profit ko today. Mag-aano na ako, magbubudega na tayo. Mga idol, no? So, yun na. Naku, malupit to. Mga idol, Oh. Ibig sabihin, talagang bababain niya yan, mga lodi. Pwes natin ang 15 minutes. Kasi half na yan Kaya nandito tayo kaya din gusto ko diyan position kasi nasa 50% yan. No, 50% nito yan So ang 50%, lagi ko naman sinasabi sa inyo, is good to sell and good to buy. No? Kung dito ka naka-position, tapos alam mo na ito yung 50%, pwede ka na magbenta diyan, profit ka na diyan No? Magabang ka na lang ulit kasi may dalawang chance na pwedeng mangyari sa 50%. It's either basagin niya yan at mas bumaba pa siya or mag-bounce na siya sa 50%. So, ayun yun. So, dun ka naman mag-aabang ngayon ng mga confirmation kung babounce na ba siya pataas o babagsak ba siya pababa. So, ganun yung 50% natin, no? Diskarte. So far, medyo naglalaro pa lang naman siya dyan. Hirapan na. Bumalik uli. Bumalik uli. Tingnan natin anong mangyayari mamaya-maya. Basa na tayo. Yurnero, shoutout sa iyo. Si Penguin Mina. Uy, rice and ginger reaction, sabi ni Idol. Sa tingin ko, kaya ganyan pa rin presyo ng XRP kasi gusto nila mapagod yung mga tao at mawalan ng tiwala. Pero hindi nila alam kung gaano kataas yung mararating ng Ripple at XRP. Sobrang aga pa natin, guys. Maglibang-libang kayo, darating din tayo dyan. Tama ka dyan, 62. No, mas maganda kung ano lang huwag niyo nang tignan yung portfolio niyo, panoorin niyo na lang ako lagi. Huwag niyo nang tignan. Disley, always sa'yo, shoutout sa'yo, idol. Si Kel Cutie, King Shang, always din dyan. Si Danny Tan, Sam Hong. Ayun, ano ba yung sinabi ko kanina? Si Chow yung pat pala, iba pala yun. Sa ano pala yun? Sa Crouching Tiger, Hiding Dinosaur. Tama, si Sam Hong. Yung mataba, no? Ayun yung kapatid niya. Ayun, parang special. Nasa Ipman din yun si Sam Hong. Salamat sa iyo, Danny Tan, Ayan, sa Chow yung pat, iba pala yun. Ayun yung The Gambler, Di ba? Ano pala yun, ano ba yun? Basta gambler yun, Okay lang. Ang dami ko na kasing napanood na movie sa buong buhay ko, mga lodi. Nakakalimutan ko na, nagalo-halo na si iba, matagal na, syempre. Junel Nael, shoutout sa'yo. Romeo Raya, shoutout sa'yo. Kasalanan ni Putin yan. Si BJ Ramirez, Boss Jeb, malapit na November 28. Sana maramdaman natin yung mga good news. Sana nga, idol, no? Kahit na papano, yung November 28, magpakitang gilas. Pero sa Pilipinas siguro, baka November 29 yun. No? Sa Bitcoin naman yun kasi, hindi naman yun sa XRP o kung sa kahit ano. Sa Bitcoin yung ano na yun yung history na yun, yung chart na yun o yung strategy na yun, yung November 28 strategy. Lisa Yongson, shoutout sa iyo. Kung si Idol ninamnam content ni Boss Robo, ninanamnam pala. Ako naman, ikaw Idol, ninanamnam ko. Crypto News mo. Uy, grabe, ninanamnam mo ko. Iba yan Joke lang. Salamat sa iyo, Meowsy
May XLM ako. Pabulong naman dyan. Ano pa ibang maganda? Anto? Aiko. Ayaw ko siguro to. Ayaw ko BTC at Ethereum masyado mahal. Baka sa bear market na lang ako kumuha ng or pag na-invade Taiwan. Sure, makakapagbodega tayo ng BTC. H-bar sana. Kaya lang wala sa Trezor eh. Meron yun eh. Wala ba yun? Alam ko meron eh. Lakas kasi makakonvince ni Jake Claver, hirap mag-diversify. Basta ang payo ko lang kasi idol, which is mag-research ka pa rin. Sa bagay, marami naman kasi yun, unti lang naman yung kinuha ko dun. Sa mga ISO 222 compliance coins mga lods, dun ako kumuha ng iba, mga idol, no? Pag-aralan mo na lang, pero hindi financial advice yun. Eman Velasco yun, ha? Si Aldwin Edyong, shoutout sa'yo. Jennifer Bulangkeg, hello po. Tanong sa nakakaalam, paano po yung Coins PH? Ay, hindi ko alam to, idol eh. Sa mga nakakaalam daw ha, paano daw yung Coins PH na AI116Z? Paano po gagawin na wala sa portfolio ko tas merong nag-email na payment daw ng Eliza Oscoin? Salamat sa sagot. Hindi ko alam to, Jennifer ha. Hindi kasi ako kumuha nun. Tsaka kung may Coins PH man ako, hindi ko naman siya masyadong ginagamit na rin eh. May iba yung ginagamit ko. So sa mga nakakaalam po, pakisagot na lang si Jennifer. Naalala ko dati, boards, nung Axie Infinity pa content mo, nagko-comment ako sa iyo na i-search mo XRP. Tapos, after ilang Axie contents mo, naging XRP army ka na din. Let's go. Ayan, no, si CryptoCus, idol, shoutout sa iyo ha. Ayan, matagal na to si CryptoCus, mga lodi. Ayan, no. Ano ba tong diamond na to? Ano ba yung coins na yan? Yung diamond na green. Alimutan ko na. Ayan, shoutout kay Idol CryptoCus. Alam ko nagko-content din yan si Idol. Subscribe kayo kay Idol. Ferdinand, good day sa'yo Idol. Shoutout sa'yo. Si Juno Roblox TV. See you in 2029. Tagal pa niyan, Lods ha. Salad Channel. All in mo na, Lods. Ang presyo ng XRP ay 327,000 ang plano nila, ipaparehas sa price ng Pi Network. Napakaganda ng plano kung alam mo lang. Talaga, idol, sana all alam ang plano. Alam ni idol yung plano. Boss, si Mikey De La Cruz. Boss Jeblo, pag pumaldo ako sa XRP, didilaan ko. Abot mo ba? Ang lupit mo naman, abot mo ba? Baka naman dila mo dyan, ganun lang, be. 15k XRP coins ko, yung idol, pabalato naman. Sana all, dahil XRP dito, 15k, oh. Isa ka ng whales. No, isa ka ng whales ka na. Whales ka na. Ang lupit mo naman. Congratulations agad sa'yo, idol. Sana all, may ganyan. Ang layo, kalikabok lang yung XRP ko sa'yo, Joseph Berdin, shoutout sa'yo, idol. Si Arat Kape, ayan. Di bali nang hindi kumain, basta merong ano to, kanta ba to? XRP nakahain. Ang sabi ni Jeblo sa akin, pare, mag-short ka muna. Bad ka eh. Pare, mag-short ka muna. Wala kang salawal eh. Hindi, ayan. Nag-short tayo kanina. Pero ngayon, medyo positive na tayo ha. Sana gumana yung hula ko. Mga loads, no? Ayun yung 50% is micro-strategy ni Jeblo. Actually, yung 50% na yan, ang natutunan ko yan, alam nyo na akong kanino. Kay Boss Robo natin natutunan yan, mga loads, no? Yung 50% na yan. So, the 50% is good to buy and good to sell. So, nag-sell ako nung tumama siya sa 50% kanina, kaya nga tayo nag-profit. And then, nag-buy ulit ako. So, dalawa yung ginawa ko, nag-sell and nag-buy. No, kasi nag-sell tayo kasi ang feeling ko magbabounce na siya. So, nag-buy na ulit tayo pagtas natin mag-sell. So, ganun, no? Sana nga tumama. Pero kung tamaan man to, happy na rin naman na ako. Dapat nga, iaano ko na eh. Ibubudega ko na. Kaya lang gusto ko makita nyo eh. O sabihin nyo kasi, hindi na naman pinapakita eh. Ayan. Si Arat Cape yun ha. Si Christian Luis Hermando. Hermando ba? Hernando? Hernando pala.
This coming December, Lodi, maglalabas na naman ng 1 billion XRP ang escrow. May epekto na naman to sa Lodi. Sa tingin ko wala masyado. No, ilang beses naman na naglabas yung escrow, hindi naman siya nakaka-apekto masyado sa ating XRP. Baka nga paglabas niyan, pagagawan pa ng ETF yan eh. Bili na, hindi na lumabas. No, bibili na agad ng mga nag-apply ng ETF. Hindi na makarating sa mga iba, no? Tolits! Maganda kay Jackie Chan pag pinapakita na huli yung mga bloopers niya tsaka stunts niya na walang double. Tama, idol, no? Isa yun sa mga inaabangan natin. Meron pa akong yung Thunderbolt. Ganda rin nun eh. Nung gaano siya yung nagre-race. Ayun yung isa sa mga paborito ko. Thunderbolt. Tapos yung ano ba yun, napunta sila sa desierto, may mga gold silang kinuha, nakalimutan ko na. Maganda din yun, tsaka yung Double Dragon, yung may kambal siya. Yung isa hindi magaling magkarate, tas isa magaling. Yung mga ganyan. Tsaka yung Robbie Hood, naiyak ako dun sa Baby. Ang ganda ng palabas na yun yung Robbie Hood nila Jackie Chan. Sandali lang Tama ba ako? Baka kasi Ayan. Ayan Eto, ayun yung may baby. Ayun, lupit niyan. Sa bagay, bata pa ako nun, kaya naiyak ako dyan Damandam ako si Jackie Chan, galing uwarte Ayan. Asan na? Si Korean name. Rush hour na, boss. Jeb, na-delay ang October. Quarter 4 na kasi super bullish ang December natin ngayon. Sana nga, idol, no? Idol Opa. Pete Felizardo, still watching pa rin, Boss Jeb. Ayan, shoutout sa'yo, Idol Pete. Lagi yan. Lalo na si Phil Habis. Boss, Heart of Dragon, Jackie Chan at Sammo Hung. Ayun nga si Sammo Hung. Maganda yung movie na yun. Ayun nga yun, si Sammo Hung. Mga lodi, sorry. Lord of the Gambler pala yung nasabi ko, si Chow Yun Fat. Si Sela Bila, ayan, yo, Boss Jeb, always watching. Shoutout sa'yo. Zion, The Edge, The Shadow Edge. Ayan, no? Dinownload ko yun The Shadow Edge. Kaya lang di ko pa napapanood, marami pang laman USB ko sa TV. Meron pang Game of Thrones doon, na-miss ko kasi yung Game of Thrones, gusto kong ulitin Shadow Edge, boss, ganda ng movie na panood ko na sa FB, F-Box. Talaga ba? Parang gusto ko tuloy panoorin ngayong gabi. Santos Jandel, shoutout sa'yo. Hero's Journey, always shoutout sa'yo. Si Books, ayan Present Idol, Dan, shoutout po sa lahat. XRP to the moon pa din. Phil Habis, always shoutout. Si Clabis, hindi na natapos. Tapos, yung Russia versus Ukraine, ilang beses na pinagbati ni Trump. Yung dalawa na yan, pero magjowa na lagi na lang nag-aaway. Away-bati ang eksena. Ayan, kinakawayan na ni Gary Gensler si Jerome sa loob ng bar ng mga nagre-resign kasi against crypto. Ayan. No? Rush R4, sino naman kaya magiging kalaban nila ngayon sa 4? Yung 3, yung sa 3, di ba yung dating partner ng tatay ni Lee? Hindi, alam ko sa 2 yun. Sa 3 yung kalaban, yung kapatid ni Jackie Chan Di ba? Yung kapatid niya na si Lucky Chang. Hindi ko alam Kalimutan ko na. Basta si yun, si Scorpion yun Yung gumanap na Scorpion sa Mortal Kombat, siya yun, yung kapatid ni Jackie Chan. Mga lods, magaling na artista yun sa Chinese. Magaling yun ang artista na yun, si Scorpion. Come on over here! Christian Torre Goza. Same lang din naman kung gusto talaga nila ng Bitcoin Reserve, kahit di Bitcoin ang bibayad sa tax, pwede naman yung galing sa... Hindi pwede, idol Kasi gagalawin nila, bibili nila yung Bitcoin Ang gusto nila, kusa na once na nagbayad na ng Bitcoin, hindi na sila bibili ng Bitcoin. Ayun nga yung parang pinakano doon, hindi ka na bibili. Ayaw na nilang bumili ng Bitcoin. Gusto nila, kusa na lang pumapasok sa reserve. Ganon. No? Kasi kapag ka ganon, i-convert mo pa yung fiat o yung ano man para bumili ka ng Bitcoin. Diba? So, okay din naman, pero sa tingin ko ganun yung reason, no? Si Christian. Si June Abendaño, shoutout sa iyo. Si Quantum Epic. Si Skylab, let's go XRP pa din hanggang sa mga susunod na bull run. Yan, si Skylab, idol, shoutout sa iyo. Si Edward YT Channel.
O yan, sana nga idol, malapit na yan. Good everyone. O yan, si Marian Martinez, shoutout sa iyo. At si Ramil OFW Vlogs. O, siya yung nag-champion ha. Si Ramil. O, ngayon, iba naman nag-champion. Si Ramil naman. Wala si si Tindera. Instant Tindera. Tsaka si Totski. Nahuli sila. O, yan. Ramil OFW Vlog, shoutout sa iyo, ikaw nag-champion. Congratulations sa iyo, idol. Salamat sa iyo, saludo, idol, no. So ayan ang update natin ngayong araw na 'to. Mga lodi, no, sobrang tindi. At medyo nakaka-excite ang mangyayari ngayon, mga lodi. Ano ba sa tingin nyo ang pwedeng maging reaksyon ng market ngayong week na ito, mga idol? $5. So ayan $5. O ayan, kita-kits tayo mga lodi. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe naman kayo mga lods. Check nyo kung nakasubscribe na kayo. Nanonood kayo, tapos check nyo, nakasubscribe ba kay Jeblo? Ay, charagis, di pa pala. Subscribe ka na ngayon, di ba? So ganun mga lods, no? And syempre, sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung ating sa link sa description. Check nyo lahat ng link dyan, napaka-solid. Yung nasa huling link dyan, ayun yung link ni Clovis Gaming, yung video niya, yung YouTube channel niya. Mag-subscribe kayo doon and may chance kayo manalo ng 500 pesos sa December. Mga lodi, napakalapit na, magdi-December na, magbibigay na to ng sa 5 tao ng tigpa 500 na nag-subscribe sa kanya. So ayan. Kita-kits mga lodi, maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe to Gloves Gaming and subscribe to Gloves Gaming. Oh, sige. Go. Subscribe to Gloves Gaming and subscribe to Jablo if you want to subscribe. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. This time, I'm not gonna say it, but even the number, I'm just gonna say something else. I show me. Ano yun? Bad yun Di ba bad yun? I should speak. Bad ata yung sinabi mo. Ayun na. Bye-bye na. Bye-bye.